Magandang hapon po sa ating lahat. Bumabati talaga ako ng magandang hapon kahit anong sitwasyon, masama man ang loob ninyo o masaya kayo. Kasi kahit sa funeral, binabati ko pa rin sila ng magandang gabi, kung gabi. So, ngayon ay tayo ay papasok sa ikatlong mensahe ng tatlong anghel. At alam kong para sa akin ay hindi ako nagkaroon ng ganito ring pag-aaral na kumbaga kasi ang aking dinadala ay pag nasa kami, nagkakaroon kami ng crusade, yung pag-aaral na ito ay kumbaga mababaw lang na tamang maintindihan lang nila. Pero ngayon, medyo sa tulong ng Panginoon ay maging ako na-amaze ako. Pero hindi ko lang alam sa inyo kung ma-amaze kayo. Kasi para sa akin, nakita ko yung mas malinaw. At alam ko mayroon tayong mga kanya-kanyang view o iba-ibang nakikita, pero yun pa rin naman ang ating tinutukoy. So parang sa four gospel, ay meron silang ibang nakikita, pero isa pa rin ang tinutukoy nila. Huwag lang tayong lalayo o huwag lang tayong aalis dun sa to the law and to the testimony. So bago po ako magpatuloy, nais ko pong anyahan kayo sa isang iksing tanungan. Aming Ama, tahangan sa kataasan ng langit ng langit. Narito po ang iyong munting kawan. Nagpapakumbaba po sa iyong harapan, O Diyos. Papasalamat kami sa pagkataon na muli kaming makarinig ng salita mula sa mga unang araw na binuksan namin ang gawain ito. At sa oras na ito, O Diyos, muli kami nagsusumamo na nawa ang iyong biyayang makalangit sa pamagitan po ng Banal Espiritu ay pagkaloob sa bawat isa upang magbukas sa iyong puso't isip na maging karapat-dapat kami na tumanggap ng pagpapalang ito. Maging iyong lingkod, Ama, itago sa iyong likuran at mamutawi sa aking mga labian ng mga salita at maluhati kong dakilang Panginoon. Salamat po sa pagtugon sa dalangin. Tawarin kami sa mga pagkulang at pagkasala ng lahat ng nasamo sa pangalan ko ng Jesus Cristo. Amen. So, hindi po madali kasi siyempre kailangan mong pagpuyatan. Kailangan mo rin, kung pinakailangan mong iiyak mo na kasi yung itong kasi sabi nga doon is the message na dapat dalhin natin is life and death. Kung susundin, magkaroon ng buhay, pero kung i-reject, ay magiging kamatayan naman. So napakahalaga po ito na minsan kasi sa atin, pag sinasabing 3 angels, parang kumbaga sa gas-gas na sa atin kasi 3 angels na naman. Mula pa ng paglabas ko sa 3 angels na yan. Pagpasok ko ng Adventist, 3 angels pa rin. Hanggang ngayon, nagiging reformer ako. Nag-one true God, 3 angels pa rin. Pag ganun po ang ating kaisipan na nagsasawa tayo, mawawala sa atin yung greater light nung mensahe na yun. Kasi hindi natin alam, aling sa una ay ito yung pinakita. Tapos habang pinag-aaralan kasi natin ito, nakikita natin yung mga mumunting mga detalye na kung paano siya maging malinaw po sa atin. So itong the third angels is tinatawag din naman or part ng everlasting gospel. So isa sa sinasabi sa atin sa volume 1 ng Selected Messages, tungkol ito sa Bible. Kasi maraming mga minsan kasama nga natin, nakakalungkot na parang pinagdudahan nila ang testimony. Pero makikita nyo, sino bang ini-endorse ng testimony? Sinasabi niya na ba na aralin nyo ako, aralin ang testimony? Ang sabi niya dito, brethren, cling to your Bible as it reads, and stop your criticism in regard to its validity, and obey the word, and not one of you will be lost. So yun naman palang pangako eh. So doon pa lang parang beyond understanding, mayroon ka ng peace. Kasi sa pangako pa lang na ito, pag iyong inaral at iyong sundin, mayroon kang kapayapaan na mayroong pangako ka lang Panginoon na ganito. So kung ating titingnan, alam ko na rinig na natin nakaraang mga discussion na ang proclamation ng gospel ay hindi binigay sa mga anghel. Bagamat pwede naman nilang gawin yun. Pero hindi sila ang binigyan ng
authority ng Panginoon para ibigay itong mensahe na para sa tao. At yun ang mga reference na makita natin, at isa lang yung kinuha ko sa Acts 1:8 na alam natin nung binuhusan sila, mga tao yung nagbigay ng mensahe. Sabi niya, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto both in Jerusalem and all Judea and Samaria and unto the uttermost parts of the earth. Ngayon, sa mga binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na dalhin ang mensaheng ito, mayroon po siyang ibinibigay sa atin na instruction o mga tagubilin na ano ba ang mga dapat nating gawin o mga bagay na paano tayo kumilos. So ilan lang po ito sa mga gusto kong bigyan ng diin kasi sabi ko nga, itong ating mensahe ay napakabigat at paano ba tayo maggawa ng action dito. So, katulad yan, what are the instruction of the messengers? Meron akong kinuha na sulat mula sa early writing. Early writing 61, paragraph 1, the Lord has often given me a view of the situation and wants of the scattered jewels who have not yet come to the light of the present truth. Katulad sa akin, hindi naman ako born Adventist. Siguro kung pinagbawalan ang Adventist na mag-share ng gospel sa hindi niya kapareho, ay baka hindi ako kasama doon. Pero dahil, sabi nga ng Panginoon, mayroong mga scattered jewels na hindi pa nila ang present truth na kailangan mabigyan. Sabi niya, and has shown that the messengers should speed their way to them as fast as possible to give them the light. Kaya nung ibinigay ko ito sa akin, hindi pa ako nagdalawang isip kasi 2 beses na akong binigyan. Una, nung high school ako. Pangalawa, nung nandun ako sa Palawan. So, mayroong mga ganitong eksena pala o mayroong ganitong pagkakataon na kailangan hindi natin alam na yung mga taong ito ay magbibigay o mahalagang hiyas para sa Panginoon. Kaya, bibigyan natin sila ng panahon. Many all around us only need to have their prejudices removed and the evidences of our present position spread out before them from the Word, and they will joyfully receive the present truth. So, isa ito sa mga nakita ko, kasi yung, pasensya na, Sister Edin kasi yun yung nakita kong malinaw sa akin na sample yung pamilya niya. Kasi nung kasagsagan dumating sa akin itong light, talagang kung nagkaroon ako ng pagkakataon sa pamilya niya, talagang binigay ko yung mensahe. Pero makikita mo yung pandinig nila ay parang lang, kasi mayroon silang pinanghawakan na pananampalataya. Pero nung time na nagkaroon ako ng pagkakataon ulit dahil may sakit ang isa sa kapatid niya. So, doon ko muli pinasok. Kumbaga, unang-una, pinaalam ko muna bakit ka nagkakasakit, hanggang sa makita niya, oo nga, tama yun, totoo yun. Hanggang sa i-drive mo na siya yung, ano yung kailangan mo. So, doon ko nakita na parang yung pakikinig niya ay hindi na tulad ng dati. Kumbaga sa parang bata na nag-aantay na lang siya ng susubukan. So, yun pong ibig sabihin na they will joyfully receive the present truth. Minsan kasi sa atin, sa tagal ng Reformation, maraming mga naikot na mga bayan, yung iba ay parang nagiging prejudice na. Kasi minsan nung dating sa kanila ay yung iba ay combative, yung iba ay parang pinamukha agad na ganito na kayo. So parang pag may marinig sila na ganito naman ang dalang mensahe, naging prejudice na sila. Yan na naman siya nito. Ayan, mga ganyan namang tao yan. So, kailangan lang maalis yan, at ang isa sa mga magpapaalis yan ay kung magkaroon tayong pagkakataon na makapasok kanila, lalo na kung mayroon silang mga sakit. Kasi mas madali nang ibibigay sa kanila yung mensahe. So, sa kasunod, the messengers should watch for souls as they that must give account. There must be a life of toil and anguish of spirit, while the weight of the precious but often wounded cause of Christ rests upon them. They will have to lay aside worldly
interest and comforts. Ito yung napakahirap. Kasi kung saan yung comfort natin, doon tayo. And make it their first object. Ito ba yung first object natin, lalo na yung mga nagta-travel ng malayo? Kasi ang hirap, kanina narinig ko na ang hirap mag-travel mula sa Davao papunta dito, yung layo ng tracking. Sabagay sa amin, kahit malayo kami sa Palawan, pero ano kasi siya nag-aeroplano, tapos dito lang naman ang matagal. Gayon pa man, sa layo ng pinanggalingan mo, at yung time, yung gastos, yung hirap na magpuyat ka, hindi ba natin susulitin na kung ano yung ihahain sa atin ay dapat huwag sanang masayang. Kasi yun ang naintindihan ko yung sa loobin ni Brother Marcin kung bakit peace be with you na lang kayo. Kasi siyempre naawa siya sa atin. Bakit? Kasi sayang yung mga pagkakataon. Bakit? Maririnig nyo ba ito kung kayo mag-aaral? Maririnig nyo ba? Malalaman nyo ba yung bawat devotional, bawat binibigay sa bawat araw? Maaaral nyo ba yan kung kayo'y nag-iisa? Hindi di ba? Pansinin nyo yung mga tao na yung nasa malalayong lugar, tapos taga-probinsya sila. Pag once na malaman nila may fiesta sa baryo nila o sa kanilang lugar, anong ginagawa nila? Naglalaan ng time. At nag-iipon yan. Kasi alam niya sa pizza na yan, anong mangyari? Pupunta siya. At ano ang pupuntahan niya doon? Unang-una yung pamilya niya. Pangalawa, yung pagkain. Pero sa atin, naggastos tayo, pumunta rito, pero ano ba ang ating hinahangad na makamit na nandito tayo? Di ba dapat yung spiritual na pagkain, given na yan na masarap yung ating pagkain kasi yung mga nag-asikaso yan ay talaga namang nagluluto. So, kung halimbawa mayroon kayong masabi, itahimik nyo na lang. Huwag na niyang ilagas kasi naghihirap din naman sila. Nagpuyat sila, maaga gumising, tapos sabihin natin, ano pa yun, walang lasa. Huwag na kayong magreklamo kasi hindi po. Hindi mo lang nagustuhan yung lasa kasi baka mamaya mataas para yung panlasa mo. So, yan po yung isa sa mga mahalagang bagay na parang nawala sa ating isip. Yung importansya kung bakit tayo narito. Kung baga dapat pinaghahanda natin, ginagrab natin, saka hindi na, pasintabi lang kung halimbawa ako, nagawa ko man yung ganito, yung hindi na tayo dapat tinatawag pa na parang, alin na kayo. Dapat excited tayo. Uy, may abangan kaming mga mensahe. Hindi ko kasi kailangan kong malaman ito. So tayo parang marinig natin, okay lang. Kung hindi, okay lang din. So parang hindi ba tayo nangihinayang? Libo yung ginastos natin mula sa malayo. Tapos pagdating dito, sasayangin natin yung pagkain na inahain. So, sabi ito, so the shepherds should consult those in whom they have reason to have confidence, those who have been in all the messages and are firm in all the present truth, before they advocate new points of importance. Kasi ang nangyari, pag mayroon akong bagong punto, hindi kasi ito yung malinaw sa akin. Kahit iba sa majority pa yung nagsasabi na, Brad, kailangan nating ayusin. Hindi! Kasi ito yung nireveal sa akin ng Panginoon. Ang sabi niya, kung mayroon kayong punto, ay dapat isanggunin natin doon sa mga tao na may matagal ng experience at matibay na sa pananampalataya or sa paninindigan ng katotohanan ng present truth. Sabi niya, then the shepherds will be perfectly united and the union of the shepherds will be filled by the church. Ang problema, ang naramdaman ng iglesia, yung pagka-separate. Dito kami kay kasi magaling si O doon naman kami kay Yun ang naramdaman. Is dapat maramdaman nila, nagkakaisa yung aming mga leaders. Ibig sabihin, isang espiritu lang sila.
Kaso lang, pag nahaluan ng ibang espiritu, so yan ang nangyari. Sabi pa dito, such a course I saw would prevent unhappy divisions. Kasi pwede naman mag-division, pero happy ka. Pero ang sinabi dito, dapat walang sanang division. Bakit? Kasi minsan, alam niyo po kasi sa akin, may mga nakakasama tayong mga kapatid, hindi naman natin alam sa ating kalagitnaan kung ano yung naramdaman nila. Pero para sa akin, dapat hindi pala tayo magiging ganun kabilis na husgahan ng isang kapatid. Lalo na kung hindi natin kilala. Kasi malay ba natin kung ano ang pinagdaanan niya bago niya makamit ang katotohanan? Kaya ba nating sabihin, ikaw kasi Brad, kasi wala ka namang malalim na connection sa Diyos, kaya itsapuira ka na. Wala tayong alam po doon. Hayaan natin ang Diyos ang maghiwalay sa Kanya. Hindi dapat tayo. So, ngayon sabi na dito, and then there would be no danger of the precious flock being divided and the sheep scattered without a shepherd. Isa din po ito sa bumigat sa puso ko kasi sa amin, sa Palawan, mayroon kaming mga kapatiran na malalayo, bunga nung paghiwalay. At nung malayo na sila, at nahirapan na rin akong magparukot pa rito kasi dahil sa 160 or nasa 200 yung 200 kilometers yung layo nila. So, anong nangyari? Bumalik siya sa mainstream. So, nalulungkot ako kasi kung hindi sana nagsiparate, hindi yun lalayo eh. Kaya lang bunga nun, isa po yun sa nagiging epekto. So, tuloy tayo. Sabi ito, I saw the necessity of the messengers, especially watching and checking all the fanaticism wherever they might see it rise. Minsan kasi pag mayroong mga tao na nagsasaway, so parang iba agad ang dating sa atin. Hayaan natin sila kasi sila yung binigyan ng ganitong discernment. Kasi may mga tao talaga na malinaw sa kanila ang instruction at mabigat sa kanila pag nakita nilang hindi tama yung nangyayari. Hayaan, kasi sabi ito, I saw the necessity of the messengers, especially watching and checking all fanaticism. Paano mo i-check kung wala kang gawin? Sabi niya dito, Satan is facing on every side, and unless we watch for him and have our eyes open to his devices and snares, and have on the whole armor of God, the fiery darts of the wicked will hit us. Kaya minsan nangyari, hindi man natin kagustuhan o hindi naman natin gustuhin, pero may mga nasasaktan, may mga taong nakakagawa ng damage sa mga grupo sapagkat pinapabayaan natin. Kasunod, sabi niya, there are many precious truths contained in the Word of God, but it is precious truth that the flock needs now. I have seen the danger of the messengers running off from the important points of present truth. Ano bang important points na dapat na laging makain or laging matanggap ng flocks? Ang sabi niya dito, to dwell upon the subjects that are not calculated to unite the flock and sanctify the soul. So yun pala ang pinaka-essence na pag nagmensahe tayo, yun ang pinakabunga dapat niya. Huwag natin harangin na, ito kasi mali ka, di dapat hiwalay ka na sa amin. So dapat, yun ang magiging hangarin natin. Kung mayroon man tayong mga katanungan o nasaktan tayo, lapitan natin yung nagbibinsahe, Brad. Kung ano man kung bakit ka nasaktan, siguro sa puso mo ay mayroon kang mga bagay na salungat doon sa ginagawa. So pwedeng, kausapin mo yung nagbibigay ng mensahe. Na yan ba talaga yan ba? O baka pinersonal mo ako? Kasi yun ang dapat na madama natin. Na sabi nga doon, mag-unite at masanctify ang kaluluwa. Pero ang nangyari, sa dami nating narinig, sa dami nating nabasa,
Ano nangyari? Naghihiwalay. Sabi daw, Satan will take every possible advantage to endure the cause. Kahit gaano natin kaplanado yung ating activities, kung hindi napapabaya tayo, so mayroon pa rin magagawa ang kaaway. Ngayon, sabi dito, in view, given John 27:18-50. So, sinong natao sa atin? Wala pa. My accompanying angel said, time is almost finished. 18:50. Pero sabi niya, time is almost finished. Pero anong kasunod na tanong? Do you reflect the lovely image of Jesus as you should? Hindi pala sinabi na, time is almost finished. Tapos sabi, marami ka na bang alam na katotohanan? Ang katanungan, do you reflect? Kasi kung marami ka ng alam na katotohanan, marami ka ng tinanggap, dapat nagre-reflect na yan. Malalaman na. Sabi dito, then I was pointed to the earth, and so that there would have to be a getting ready among those who have of late embraced the third angel's message. Sino bang maagang natanggap ang three angels? Puro tayo, sabihin, walang nagasa, puro tayo late. Puro tayo ito. Ha? Si Tatay Marsing lang pala. Ang maaga niyang tinanggap. So sa atin, kailangan natin ito. Getting ready among those who have late embraced the third angel's message. Pero nakikita natin si Tatay, nagpipray pa rin. Hindi siya nagsabi na pabansing-bansing siya. Sabi dito, say the angel, get ready, get ready, get ready. I saw that there was a great work to do for them, but little time in which to do it. Maiksi na lang panahon. Kailan yung sinabi? 1850. Ngayon, ano na? 2025. Gaano na lang kaiksi? Kung maiksi na ito noon, gaano na lang kaiksi sa ating panahon? Sunod tayo. Sabi dito, then I saw the 7 last plagues were soon to be poured out upon those who have no shelter. Yet the world regarded them no more than they would so many drops of water that were about to fall. Ibig sabihin, wala silang nakikitang panganib. Di ba, pag umulan lang, bakit kakabahan ka ba pag umulan? Hindi naman, di ba? Kung hindi lang bahain yung lugar nyo. Ganun lang ang pakiramdam nila, pero 7 last plagues yung ibubuhos. Bakit kaya wala silang pakiramdam ng ano? Kasi wala pa namang nagbibigay sa kanila kung ano yung ibig sabihin ng 7 last plagues. I was then made capable of enduring the awful sight of the 7 last plagues, the wrath of God. So, dito, dahil mayroon pong panganib na kakaharapin ng sanlibutan ng tao, hindi po exempted ang ating pamilya. Kaya nga sabi nung unang-unang ating pamilya na bibigyan natin ng mensahe. Kaya anong gagawin po natin? And this gospel. So, alam ko, memorize nyo na yan eh. Tapos, saan yun? The everlasting gospel. So, mayroong imimensahe. Ang tanong, sino ang magbimensahe? Isa ka ba na tutugon? Kasi anong dahilan kung bakit maaga ibinigay sa atin, o maaga sa atin pero late na tayo? Maagang ibinigay sa atin, hindi yung mga para pas doon sa mga susunod na mga taon. Bakit maaga sa atin? Anong purpose? Di ba pag meron tayong ititrain na tao, siyempre, anong purpose kung bakit siya nag-training? Para magtambay? Para doon sa gawain kung saan sa atin i-train. So, tayo, ibinigay sa atin ng mensahe para ibigay din natin ang mensahe doon sa mga hindi pa nakaalam. Unang-una yung ating pamilya. At ngayon, papasok na tayo sa mensahe. Ano ba yan ba? Ang haba-haba naman na introduction mo. Tapos kalahati na yung nabawas. Ito yung message. And the third angel followed him, saying with a loud voice, if anyone worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand. Sabi sa verse 10, the same shall drink the wine of the wrath
of God, which is poured out without mixture in the cup of his indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Para sa atin, parang lagi-lagi na kasi natin nababasa, parang hindi na mabigat yung dating. Pero ang bigat po niyan kung pag yan po ay nangyari na. Sabi sa verse 11, and the smoke of their torment ascends forever and ever, and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receive the mark of his name. And here is the patience of the saints, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. So alam ko ito na madalas po natin naririnig itong quotation na ito. Sabi dito, several have written to me, inquiring if the message of justification by faith is the third angel's message, and I have answered, it is the third angel's message in verity. Ibig sabihin nun, sa katotohanan, yan ang third angel's message. Kaya lang, meron sinabi. Pero sa pag-aaral natin ngayon, hindi po tayo pupuko sa justification by faith kasi nga, yung oras ko ay hindi na talaga abutin. So, sabi dito, few comprehend the message. Bakit kaya? Alam ko naman yan, three angels. Lalo na sa third angels, alam ko yan. Pero bakit kaya konti ang nakaunawa dito? Ang sabi niya, there are but few even of those who claim to believe it, that comprehend the third angel's message, and yet this is the message for this time. Bakit kaya sinasabi na konti lang ang nakaunawa? It is present truth, but how few take up this message in its true bearing and present it to the people in its power. With many, it has but little force. Naalala ko yung nag-proceed kami kasama si Sister Aisa. Alam nyo ba na yung aming ginawa ay nagbahay-bahay pa kami mamigay ng ano? So, hindi naman ako nakita kasi ni si Aisa parang malungkot ako habang nagdi-discuss na ng part ko. Hindi ako naawa sa kalagayan. Para sa akin kasi, maraming lugar na ako ginagawa ng ganun, pero may mga resulta talaga na parang kunti lang, o minsan parang mabibilang mo lang ng daliri. Kahit yung preparasyon nyo, panalangin nyo, kahit sabihan nyo pa na, may libre kami salamin. Para sa mga senior, wala pa rin. At may libre pang pagkain. May libre pang BP. Ha? May massage pa. May massage. Wala nang massage. BP lang. So, kahit yun yung advantage na nakuha nila, pero alam niyo po ang nabibiyaan doon? Yung mga tanod. Kasi sila yung nandun. Sila yung nakakain ng pagkain at saka spiritual. So, masaya pa rin ako doon sa ganong resulta kasi hindi pa rin kami na zero. Kasi kahit doon sa mga malalayo, alam ko yung iba nakikinig. At doon nga sa mga ganong gawain, mayroong mga pagkakataon talaga na gustuhin mo man na ito ang mangyayari, pero hindi yon ang nangyayari. Dahil, ito nga. Pero hayaan natin na sa mga ganong bagay ay unti-unti tayong sumisigaw. Kasi kalaunan, yung mga tao na nakakarinig yan, hindi natin ang pagdating ng araw. Sila yung tatayo. So patuloy po tayo. Sabi dito, in contrast to those who keep the commandments of God and have the faith of Jesus, the third angel points to another class against whose errors a solemn and fearful warnings uttered. If any man worship the beast and his image receive his mark in his forehead, or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God. At ano ang pinanawagan niya? Ang sabi niya dito, a correct interpretation of the symbols employed is necessary to an understanding of this message. What is represented by the beast, the image, and the mark? Mahalaga po yun. Tapos, ngayon, pasok tayo. What is represented by the beast? So, kanino tayo kukuha ng kaalaman?
doon sa nirebel. Kanino nirebel? Surely the Lord God will do nothing but reveal His secret unto His servants, the prophets. So isa sa mga propeta ng Diyos na makitaan natin na nag-rebel o pinakita sa kanya ng Panginoon kung ano yung beast. Sabi sa Daniel, and 4 great beasts came out from the sea, diverse and one from another. So ngayon, ano naman yung, diretso na tayo kung ano yung ibinigay sa kanya. Ang sabi doon, the great beasts, which are four kings which are arise of the earth. So, ang beast ay kings. Sa madaling sabi. So, ano pang ibig sabihin ng beast? Sa verse 23, and he said, the fourth beast shall be the fourth kingdom. So, kanina ang beast ay kings. Ngayon, kingdom. Sabagay, hindi ka naman pwede magiging king kung wala kang kingdom. So, normal na yon na kapag ikaw ay hari, meron kang kaharian. Sa kasunod na sinabi tungkol sa beast, sabi ito, after this, I saw in the night vision, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible and strong exceedingly, and it had great iron teeth. It devoured and broke in pieces and stamped the residue with the feet of it, and it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. Pansin niyo yung description niya. Yung fourth beast, binigay yung description niya, pagdating sa dulo, and it had 10 horns. Para sa akin kung ako yung nandun, dapat sinunod na agad. The fourth beast is meron siyang 10 horns. Pero bakit inuna muna yung kanyang description? So meron pong ibig sabihin nun. Itong fourth beast, bago siya nagkaroon ng 10 horns, ito muna ang kanyang characteristic. Baka hindi naman maintindihan. Tingnan natin ulit. So, sabi sa 24, sa verse 24, and the 10 horns out of this kingdom are 10 kings that shall arise, and another shall arise after them, and he shall be diverse from the first, and he shall subdue 3 kings. So, mula doon sa beast, kalaunan nagkaroon na nagiging na may nagkaroon siya ng 10 horns, at doon sa 10 horns may lumabas na isa o yung munti, ang sabi doon, at kanyang ang sabi doon subdue 3 kings na kasama doon sa 10. So dito parang hindi pa ganun kalinaw, di ba? Malinaw na ba sabi sa inyo sino yung beast? Ang alam natin, ang beast ay kings and kingdoms. Pero hindi malinaw kung ano yung sinabi na what is the beast? Who is the beast? So, tingnan natin yung sulat naman ni John. Bakit dalhin natin or bakit i-connect natin kay John? Mayroon po kasing sinabi yung propeta tungkol po kay John. Sabi dito, in the Revelation, all the books of the Bible meet and end. Here is the complement of the book of Daniel. One is prophecy, the other a revelation. So yung isa prophecy, yung isa revelation. Ibig sabihin, kailangan nyo palang pagsamahin itong dalawa kasi magkukumplito sila pag pinagsama nyo. So ito pong ibig sabihin ng complement. Katulad po sa Gospel ni Luke. And the Gospel by Luke complements the narratives in the other 2 Gospels. Anong Gospel yon? Yung Gospel ni Matthew and Mark. And it supplements them by tracing what is not done otherwise. So paano nangyari? Paano nagsusupplement yung Gospel ni Luke doon sa sinulat ni Matthew and Mark? So, kailangan natin ng sample. So, katulad po dito sa sinulat ni Matthew. Ang sabi dyan, patungkol po ito sa, kasi mayroon po siyang heading na the young rich man. Itong sa kay Matthew. Ang sabi dito, and behold, one came and said unto him, Good master, what good thing I shall do, that I may have eternal life. So ano kasunod na sinabi? Yung kay ano naman? Yung kay Mark. Ang sabi sa sulat ni Mark, and when he was gone forth into the way,
there came one running and knelt to him. So mayroon ng karagdagan na impormasyon na hindi nakita ni Matthew or hindi nasulat ni Matthew. So dito, pero hindi pa rin natin masabi kung anong uri siyang tao. So doon sa sulat ni Luke, sabi dito, a certain ruler. So mula dito sa tatlong nagsusulat, makikita niyo yung complements. Yung hindi nasabi ni Matthew, sinabi ni Mark na may tumatakbo siya at lumuhod. At yung hindi naman nasabi ni Mark, na akala natin kompleto na, ay sinabi ni Luke na a certain ruler. So ibig sabihin, yun yung ibig sabihin na nag-complement. Na-kompleto yung impormasyon. Kaya, mayroon tayong rich young ruler. Pero kung isa lang ang nabasa mo, young man lang sa the rich young man. Kasi yun yung heading ng sa Matthew and Mark. Yung dalawang aklat na ito, ang heading niya, the rich young man. Pero hindi sinabi kung ruler siya. Pero dito, masabi natin na kung babasahin niyo itong tatlo, kompleto na. Kaya nung ipinakita itong eksena na ito sa ating propeta, sa tingin niyo, ano ang nakita niya? Lahat nung sinabi? Ang sabi dito sa Christ of Declaration, as he was walking by the way, a young ruler came running to him and kneeling. Di ba, yung sinabi doon, running and kneeling. Pero anong nadagdag? Reverently saluted him. So mayroon pa pala siyang nakita na, ay, ito pa rin parang ginawa niya. Hindi niya yun, sabi na, dinagdagan niya yung mga sinulat ng mga alagad, kundi pinakita sa propeta na mayroon pa palang isang ginawa, itong ruler na ito. Kaya pag pinagsama niyo yan, malinaw na ba ang sinabi? Mayroon kang young ruler or rich young ruler. Yun yung ibig sabihin ng complement. Kaya ko po dinidiin ito kasi minsan nag-i-study tayo ng Daniel, hinihiwalay natin si Revelation. Na samantalang sinabi, Daniel is the prophecy, the Revelation is the revelation. Wala namang sinabi na mystery siya. Ibig sabihin yung prophecy, ni-reveal niya. So ngayon, anong magiging advantage? Sabi doon, if we understood, we better understood the Daniel and the Revelation. Mayroon pong sinabi ang propeta. Ang sabi niya dito, when the books of Daniel and Revelation are better understood, believers have an entirely different religious experience. Ano maging experience nila? They will be given such glimpse of the open gates of heaven that heart and mind will be impressed with the character that all must develop. Ano ba ang character na dapat mag-develop sa atin? Mainitin ang ulo? Yun ba yung sinabi ng Panginoon? Come and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Di ba dapat yun yung ma-develop na karakter sa atin? Pero pansinin nyo, pag ang tao nagbibigay sa atin ng propesya, kumbatid. Gusto, debate agad. So hindi yun yung gustong ma-develop ng Diyos. Eh paano pagdating sa langit? Eh mag-aaral pa tayo ulit. So yun pa rin ba ang espiritu na dapat nating dalhin sa langit? Ang sabi nga dito, in order to realize the blessedness, which is to be the reward of the pure in heart. So mayroon pong dapat na ma-develop sa atin at isa po sa mga different religious experience. Pag naunawaan nyo ng gusto yung Daniel and Revelation, magiging matibay ang inyong panindigan. At kahit bayaran kayo, hindi kayo matitinag. At kahit tanggalan kayo ng suporta, nananatili pa rin kayo doon sa magiging katibayan na matibay sa inyo yung katotohanan na pinandigan ninyo. Yan po yung experience
kakaibang experience na pwede nating maranasan. Ang sabi pa dito, the Lord will bless all who will seek humbly and meekly to understand that which is revealed in the revelation. This book contains so much that is large with immortality and full of glory, that all who read and search it earnestly receive the blessing of those that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein. So, mayroon palang pangako. Pero bakit parang ang nangyari, naka-stick tayo doon sa mga nakapokus lang tayo sa isang pag-aaral na doon lang natin binabatayan. Dapat isasangguni natin sa Revelation kasi ano ba ang binigay ng Panginoon o instruction niya kay John? Ang sabi niya dito sa Revelation 1:19, write the things who has seen, which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. So ano pa ang kailangan yung itanong? Yung kasalukuyan at yung hinaharap, nireveal niya na. Pero bakit parang hindi pa rin malinaw sa atin yung mga pangyayari? So, kaya dito, tingnan natin, ano ba ang pinakita kay John? So, sa chapter 13, para i-describe natin yung beast, and I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea. Ano nakita niya? 10 horns lang ba? 10 horns? O mayroon ng dagdag? Having 7 heads. Yung nakita ni Daniel, ano ang meron? Beast na mayroong 10 horns. Yung nakita ni John, beast na may 7 ulo, 10 sungay. May dagdag, wala. Meron. Yung 7 heads. Pero sa ibang sulat ni Daniel, meron na po doong description. Pero doon sa chapter 7, wala pong 7 heads doon. Hindi pa ni-reveal doon sa time na yon. Pero dito, nung pinakita kay John, mayroon na pong 7 heads. So ano pang sinabi? And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet are as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion, and the dragon gave him his power and his seat and great authority. So bakit itong tatlong description ng tatlong beast na doon sa Daniel ay nasa kanya? Pansinin natin. Yung unang description sa leopard, kumakatawan sa walang nakalam. Sa leopard, sa Daniel, sa 4 na beast. Ano ang represent ni leopard? Ha? Grace. So ano ang meron sa grace? Ang grace noon, pag meron silang batas, kahit ang hari, hindi pwede niyang baguhin yung batas na yun. At yun yung karakteristik na yun ang mayroon sa hindi, sorry pala. Medo Persia pala, sorry lang. Iba yung nakikita ko sa... So, Medo Persia pala yun. Ang leopard ay yung kay Alexander the Great. So, ano ang mayroon sa Greece? Yung leopard ay mayroong 4 na pakpak. So, ang karakteristik nila ay speed, mabilis. Mabilis nila na sakop yung buong mundo. At yun po ang karakteristik nila. Ang kasunod, yung bear. So, ito na yun, yung sa Medo Persia. Mayroon silang batas ay hindi pwedeng baguhin o hindi pwedeng baliin inuman kahit ang hari. Yun po yung karakteristik na yun na meron sa bear. Sa lion, ano ang meron sa lion? Nung pinasamba niya ang buong mundo sa pamagitan ng golden image. So, ibig sabihin, itong karakteristik na ito, speed, law, and worship, ay nasa beast na ito. At sinong nagbigay sa kanya ng kapangyarihan? Ang dragon. Dragon gives his power and his seat and his great authority. So mayroon pa isa,
Isang punto na nakita ko kasi parang kumunik doon sa diniscuss ni Brother Goling na simula ng mga speculation. Ano yun, Brad? Education. Sabi dito, John saw a beast coming out of the sea, rising in the midst of the nation of the earth, and it combined the characteristic of the leopard and bear and the lion. The successor of grace was Rome, and profiting by past failures, the devil, anong ginawa niya? The devil combined the strength of all preceding kingdoms in this fourth, a false religion, a tyrannical government upheld and propagated by a flattering, insinuating, anong kasunod? False system of education. This was the body of the beast. So yun pala. Kaya pansin niyo sa buong mundo, sa lahat ng lugar, walang Katolik. Mayroon silang eskwelahan. At yung eskwelahan, kahit nga eskwelahan, na sabi natin eskwelahan dapat ng bayan ng Diyos, na penetrate na din. So ganun po kalawak yung influensya niya. So ngayon, pasok tayo sa identity of the dragon. Si Satan yan. Alam niya ba naman, si Roman. Di siyempre, patunayan natin yung sabihin, linawin natin siya. Ang sabi dito, HF, ano yung HF? From here to forever. Isang aklat po yun. Sabi dito, the prophecy where the symbols are found begins with Revelation 12. The dragon who tried to destroy Christ at his birth is Satan. So, ang unang description ng dragon is si Satan, who stirred up Herod to put the Savior to death. But the Roman Empire was the agent Satan used to make war on Christ and his people during the first centuries. And paganism was his prevailing religion. So, in a secondary sense, the dragon is a symbol of pagan Rome. So, another description. It's a great controversy. In the first century of the Christian era, Rome, of all the pagan nation, was Satan's chief agent in opposing the gospel and was therefore represented by the dragon. So tingnan natin ito, ba talaga na ang Rome, binigay niya yung kapangyarihan sa beast? So tingnan natin. Sabi dito, kasi description niya ulit, and the beast which I saw was like unto a leopard. Tingnan natin na, the dragon gave him his power and his seat and a great authority. So yung dragon is the secondary sense Roman o Papal Rome. Ngayon, kasunod, sino ang binigyan ng Rome? The dragon or the Imperial Rome gave unto the beast or the Papal Rome his power and seat and great authority. We have before proved that the city of Rome was the seat of the dragon, which is here represented as transferred to the beast. It is well known that the seat of empire was by the Emperor Constantine removed from Rome to Constantinople, and that Rome itself, at a later period, was given to the popes by the Emperor Justinian. So tama yung sinabi na ang Roma binigay niya sa Papal Rome, pagan Rome to Papal Rome. So another description. Sabi niya, presents another beast like unto the leopard, to which the dragon gave his power, throne, and great authority. The symbol, as historical most Protestant have believed, represent the papacy, which took over the power and set authority that the Roman Empire once held. So ibig sabihin ngayon, ang beast is the papacy, the Papal Rome. So, meron tayong description, the dragon, the Rome, pagan Rome, Papal Rome naman yung beast na tinukoy sa under his image. Ngayon, ang sabi pa dito, yung description niya, and I stood upon the side of the sea, and I saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads, and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his head the name of blasphemy. So yung 7 heads, i-ano ko lang ng konti, kasi part naman siya ng description ng hayop. So alam ko, hindi ko lang na nakapakinggan kasi yung ano ni Tatay Marcin, kasi na-explain ko na sa kanya ni Tatay kung anong nangyari.
Gusto ko sana pakinggan yung unang presentation. Kasi sabi na-discuss na yung 7 heads. Pero ito kasi yung nakita. So ito ay aklat na sasabihin ko lang mamaya pagtapos. Yung 7 heads ay ayon dito ito ay sulat ni alam kong kilala niyo si Josiah Litch. Josiah Litch na nag-predict nung pagbagsak ng Ottoman Empire noong 1840. So isa siya ang sumulat nito nung ang aklat na ito ay yung prophetic exposition. So ito po yung description niya. Yung unang head, kasi ang heads niya 7 forms of government. Ang una is regal kingly power of the Latins. Pangalawa, dictatorship. The praetors is parang katulad din po ng consulate, pero mas, ang sabi dun sa description, mas mababa yung kanyang parang pagkasiguro sa authority. So consulate, kasunod is triumvirate. Itong triumph, pagkaalala ko, is tatlong na sila yung namuno, yung tatlo. Pero hindi pa rin sila nagkasundo, kaya nagkaroon ng imperial. So, sa imperial, dito naman pumasok yung Caesars and emperador. Ano nga si Constantine? Emperor. So, yung imperial, Caesars, kasama po dito yung Caesars at saka yung emperor. At pang-anim is yung the people government. So, heads. Di ba yung nasugatan ay hindi naman, di ba, heads? So, people government, yung nasugatan. Ngayon, ang po niyan, this forms of government with affixation in the Latin kingdoms of masters of Rome. Yan po yung Pixie Volume 194. Yan kasi yung pinaka niya parang abbreviation, Pixie, or prophetic Ginotes niya expedition. Yung commentary ni Clark. Oo. Sumang-ayon lang siya dun sa ni Clark. So ngayon, tingnan natin balikan natin yung pinakita kay Daniel na the little horn. Ikumpara natin dun sa beast. Yung identity ng beast at saka yung little horn ng Daniel 7. Kaya nga ito yung sinasabi ko na they complement each other. Kasi kung nakapokus lang tayo sa isang aklat, so may mga detalye na hindi sinabi doon at may dagdag na detalye na sinabi doon sa Revelation. Una, sabi dito, the little horn of Daniel 7:25 was to be blasphemous power. He shall speak great words against the Most High. So yun din naman sa description niya sa 13. Sabi dito, do the same. He opened his mouth in blasphemy against God. Pareho po sila. The little horn made war with the saints and prevailed against them. Ganon din naman dito. To make war with the saints and to overcome them. Sa pangatlo, sabi dito, a mouth which speak very great things. So ganon din dito, sa mouth speaking great things and blasphemies. Kasunod na description, pang-apat, ay powers given a little horn until a time and times, dividing of time. Ganon din naman sa beast, continue 42 months. So yung times and times is, again sa ating computation, is 3.5 years, which is equivalent to 42 months and for 1,260 days. Sabi dyan sa 5, the dominion of the little horn was taken away at the termination of the specified period. Ganon din naman sa Revelation sa verse 10. Ang sabi niya, who lead captivity and put to death with the sword so many of the saints, was himself to be lead captivity, to be killed with the sword until the end of the 42 months. So yun po yung description niya. Ang sabi dito, with these points of similarity, two emblems of the little horn and beast, pwede ba natin pagdudahan na magkaiba sila? So pareho po ang description nila. Ngayon, nung makita na natin itong beast, nung binigyan siya ng power, ano po ang meron sa kanya? Ang sabi dito,
under the Roman Empire, the popes had no temporal power, but when the Roman Empire had disintegrated, o nagkawatak-watak sila, and several rude, barbarous kingdoms had taken its place, the Roman Catholic Church not only became independent of the states in religious affairs, but dominated secular affairs as well. So nagkaroon na silang dalawang kapangyarihan, yung religious at saka secular or civil civil affairs. Sa kasunod, nung magkaroon na siya ng dalawang kapangyarihan, anong nangyari? Doon na po nangyari yung persecution. And was given unto him equal with the saints. Ang sabi niya dito, the prophecies are nearly identical with the scripture the later heard of Daniel 7 unquestionably points to the papacy. Ayon po sa great controversy. So ito po yung nangyari, mga persecution na yan. Ayan. At hanggang 42 months. So, dito, ang sabi dito, the 42 months of the beast were closely by leading him into captivity, putting him to death by the sword. It is most notorious matter of history that on February 10, 1798, General Berthier, at the head of the Republican Army of France, entered the city of Rome and took it. On the 15th of the same month, the Pope and his cardinals were taken prisoners and shut off the Vatican. Ano ang nawala doon sa beast? Yung sinugatan. Yung government, papal government. Sabi niya, papal government was abolished and Rome and Italy at the request of the people was erected into the Roman Republic. The Pope was carried a captive to France where in 1799 he died a prisoner and exiled. So yun po yung sinabi dyan at yan yung taon. Dito, sabi dito, the beast of Revelation 13, 1 to 10, thought though wounded with a deadly wound, was to recover from that wound and must, according to Revelation 19:10 to 20, anong mangyari? Continue till the battle of the great God, or the great day of God Almighty, after which he is to be cast into the lake of fire. So, mahaba pa pala yung kanyang buhay hanggang sa, sabi nga din, hanggang sa battle ng great day of God Almighty. Sa pagka buhay niya na ulit. So, yun po yung description ng beast. Sana ay malinaw po sa atin. Ang isusunod po natin, mamaya, hindi ngayon, yung image of the beast naman. Ay, ano yan? So, siguro, mayroon na tayong mga idea. Alam ko naman na ano na ito. Pero, binibigay ko lang po sa inyo yung paraan, yung basic, paano natin maging malinaw yung pag-alam sa propesya. Kasi katulad yung binanggit ko kanina, yung complements ng dalawa na hindi dapat natin paghiwalayin, lalo na pagdating sa propesya, kasi magiging mahahangko tayo doon. Katulad yung nakita kay, yung doon lang tayo nakabase, nakita ni Daniel. Tapos pagdating kay John, may dagdag na yung informasyon. So katulad din po sa binigay kong halimbawa kanina, yung dalawang sinabi na sulat na aklat ni Matthew at saka ni Mark ay pareho po silang walang nakalagay na ruler. Pero doon sa sulat ni Luke, may nakalagay na ruler, which is karagdagan sa description kung sino yung lumapit sa Panginoon. At ang pinakalas doon, nung ibinigay pa natin yung description na ipinakita ng Panginoon sa propeta, mas lalong luminaw yung description niya. So yun po yung ating gagawin. Na mula doon sa Bible, tingnan po natin sa mga nakasulat para mas magiging malinaw po sa ating description kung sino po ang tinutukoy. Maraming salamat po sa atin at pagpalain po tayo ng Panginoon.